Good day po, Sir Ton. Ako po ulit ito, si Jenny Lane. Naalala mo ba nung pinadala ko sa iyo yung storya ko tungkol sa reflection ko sa salamin? Bumalik po kasi siya. Napakatindi ng dinanas ko at nangyari lang lahat ito kamakailan lang. Kamakailan lang as in, noong may bali-balitang mga kinikidnap at pinapatay ng mga babae sa buong Pilipinas. Yung karamihan ng mga biktima ay estudyante. Kasi Sir Ton, natakot ako sa balitang iyon. Lalo na't ang trabaho ko ay night shift. Hindi nga ako makapaniwala na bumalik siya. Napakatagal na kasi nang lumipas noong may nangyaring kababalaghan sa akin. Lalong-lalo na yung may kinalaman sa salamin. Naalala ko high school pa ako noon na nagbigay trauma sa akin na manalamin. Call center agent na ako ngayon, Sir Ton. May katagalan na rin sa industriya. Maaga kasi akong nagtrabaho. Pagkatapos graduate, yun agad ang napasukan ko. Medyo nagsisisi nga ako, Sir Ton kasi walang kinalaman ng kurso ko sa trabaho ko ngayon. Anyway, Sir Ton, nagdadala na ako ng pepper spray at isang maliit na pocket knife bilang proteksyon simula nung kumalat ang sunod-sunod na balitang tungkol sa mga kinikidnap na babae at pinapatay. Just to be safe, kasi panggabi ako. Nga po pala, kaya ko na magsalamin ulit tulong ng therapy na tinake ko. Na-overcome ko na sana yung trauma ko sa salamin. Pero ayun na nga, nagpakita ulit siya sa akin. Isang gabi, Sir Ton, habang nasa lunch break, nagpunta ako ng CR para manalamin sana saglit. Dahil pakiramdam ko, napaka-haggard ko na dahil sa mumug na calls habang naka-face mask. Medyo antok na rin kasi ako nung time na yun, kaya medyo wala ako sa isip. Nag-a-apply lang ako ng lip tint ko habang nakaharap sa salamin, nang biglang tumigil yung reflection ko. Nawala ang antok ko sa nakita ko. Kasi yung reflection ko, tumayo ng tuwid at nilaglag yung lip tint ko sa lapag habang nakatitig ng masama sa akin. Nung puntong yun, hindi ulit ako makagalaw. Para akong estatwa sa tigas ng katawan ko, dahil na rin siguro sa sobrang gulat at takot. Nagkatitigan kami ng reflection ko, siguro ng ilang minuto. Tapos, nilapag niya sa sink ang bag ko at binunot yung pocket knife sa loob. Mangyak-ngyak akong napasalita sa reflection ko. Ano bang kailangan mo? Bakit ka ulit nagpapakita sa akin? At bakit reflection ko pa? Hindi sumagot yung reflection ko. Instead, ngumiti lang ito ulit at tinutok sa akin ang pocket knife ko. Tatakbo na sana ako nang bigla siyang tumawa at sinaksak ang sarili niya sa braso. Naramdaman ko yung sakit sa braso ko, Sir Ton, at pagtingin ko sa braso ko, nakabaon na yung pocket knife na binili ko. Napasigaw na lang ako ng malakas at nahimatay sa loob ng CR. Paggising ko, Sir Ton, nasa ospital na lang ako. Pamilyar sa akin kasi una ko ulit nakita yung kuya kong nakaupo sa tabi ko. Tinawagan daw sila mama at papa ng TL ko nung natagpuan akong nakahandusay sa CR at may nakabaong kutsilyo sa braso ko. Buti nga daw at hindi agad natanggal dahil posible daw na maubusan ako ng dugo kung sakali. Sinugod daw ako dito na inaapoy ng lagnat at ilang oras na daw ako sa emergency room bago nakarating ang kuya ko. Hinantay ko ring dumating ang mama at papa ko at doon ko na kinuwento sa kanila ang lahat, pati ang unang pangyayari nung high school ako. Yung sa salamin sa office ni mama sa school, yung salamin sa bahay, at yung salamin sa office. Noong na-discharge na ako sa ospital,
Nagpatawag si mama ng kilalang albularyo. Medyo against pa nga ang papa ko kasi hindi siya naniniwala sa mga ganun. Pero kalaunan, pumayag din dahil wala namang masamang mangyayari kung susubukan naming magpatingin sa albularyo. May ginawang ritual ang albularyong dumating na tinatawag niyang tawas. Pero imbis na figura o imahe ang makita, letrang L ang nabuo. Sinabi sa akin ng albularyo na hindi daw dapat siya ang tumulong sa amin kundi isang pari dahil hindi itim na mahika, multo o kahit anong engkanto ang nananalasa sa akin, kundi isang demonyo sa loob ng salamin. Sinabi sa amin ng albularyo na limitado lang daw ang kaya niyang gawin at mas makakabuti kung sa pari kami kokonsulta para magsagawa ng exorcism. Sinunod namin ang payo ng manong albularyo at humingi ng payo at tulong sa isang pari sa simbahan sa di kalayuan. Kinuwento ko ang lahat ng nangyari sa akin sa pari at pagkalipas ng 4 na araw, binisita kami ng pari at isa pang pari na sinama niya para magsagawa ng exorcism. Takot na takot ako noon, Sir Ton. Akala ko nga magiging katulad ng movies ang mangyayari sa akin pag sinimulan na nila ang exorcism. Pero real life nga naman pala kasi ito, hindi fiction. Nga po pala, Sir Ton, nakalimutan ko na yung pangalan ng pari at ng kasama niya. Kaya pasensya na po, tinulungan pa naman nila ako. Continue sa story, Sir Ton. Binigyan nila ako ng rosaryo at dinasalan nila ako at winiwisikan ng holy water. Yung isang pari na sinama ni Father, nagbibigkas ng kakaiba at iba't ibang pangalan na hindi ko alam kung saan ang galing, habang nagdadasal naman si Father nang sa tingin ko ay Latin. Nag-set up din ng camera yung pangalawang pari at nilagay sa tripod na nakatutok sa akin at sa pamilya ko. Matagal-tagal ding walang nangyari habang nakaupo ako at dinadasalan. Pero nung binabanggit na ng pangalawang pari ang pangalang Luvart, biglang nag-blackout sa lugar namin. Sa gulat, Sir Ton, nagsisigawan kami at ako napatayo sa kinauupuan ko. Pinakalma kami ng dalawang pari at sinabing manalig lang sa Diyos. Napansin din namin na hindi lang sa amin nag-blackout, kundi sa buong barangay. Ilang minuto ang lumipas, ay nagkaroon ulit ng kuryente. Pinatay namin lahat ng kandilang sinindihan at inabutan ako ng pangalawang pari ng salamin. Sinabihan niya akong humarap at tumingin lang dito. Nagdasal siya habang nasa likod ko at binigkas ulit ang pangalang Luvart. Pasensya na sa disappointment na sasabihin ko, Sir Ton. Pero nung binigkas niya ulit ang pangalang Luvart, walang nangyari sa akin at sa paligid ko, pati na rin sa salamin na hawak ko. Ilang beses pa tinawag ang pangalang Luvart at ilang beses pa sila ulit nagdasal sa harap ko. Pero wala pa rin nangyayaring kung ano. At nung natapos na sila, sinabihan na lang nila ako na huwag kakalimutang tawagan sila ulit pag may nangyari ulit na kakaiba sa akin. Lalo na pag nakaharap ako sa salamin. Binigay na lang sa akin ng pari yung rosaryong inabot niya nung dinasalan nila ako. At sinabihan akong lagi kong dalhin at isuot. Sinabihan din nila ako at ang mga magulang ko na laging mananampalataya sa Diyos at kay Hesukristo. Dahil sila ay makapangyarihan at lagi kaming poprotektahan. Ilang linggo na ang nakakalipas simula nung exorcism. Nagsisimula na rin gumaling ang sugat ko sa braso. At so far, kahit nakaharap sa salamin, wala nang nangyayaring kababalaghan sa akin. Kung may aral man akong natututunan sa lahat ng pangyayaring ito, Sir Ton,
Yan ay hindi lahat ng exorcism magulo, kung saan may lumilipad ng mga upuan at plato. Minsan nagba-blackout lang. Nagkataon pa nga lang ata yun eh. Natutunan ko ring subukan manampalataya sa Diyos kasi aaminin ko, Sir Ton, bihira lang akong magsimba at magdasal sa Kanya. Yun din siguro ang dahilan kung bakit nangyari sa akin to. Hanggang dito na lang po ang story ko, Sir Ton. Hindi ko alam kung kailan mo to ibabahagi sa kanila. Hindi ko rin alam kung itutuloy ko rin ba ang kwento ko tungkol dito. Pero sana soon ibahagi mo ito. Kasi palagay ko, kailangan nilang malaman ng mga bagay na ito. Maraming salamat po, Sir Ton. Wala po munang shoutout sa Halloween special natin, mga ka-creepy. Pasensya na po. Pero magre-resume po ang shoutout segment natin pagkatapos ng Halloween special. Maraming salamat po sa patuloy na suporta, mga ka-creepy. At sana po nagustuhan nyo ang story natin ngayong araw. Happy Halloween sa inyo, mga ka-creepy, at magandang gabi po sa inyong lahat.